Susan, last 2 weeks pa, no, tinatalakay niya na sa atin yung primary assignment natin, di ba? So, natatandaan ba natin yung tinuro niya? Na ang bawat isa sa atin ay merong assignment. No, dapat meron tayong ginagawa. So, wala magbubulakbol ngayon, ha? So, lahat, ihanda natin ang ating puso upang pagtamnan, no, ng salita ng Diyos. Patuloy natin maging dalangin, Lord, maging good soil ako ngayon para yung seed na matatanim sa puso natin, mamumunga. Diba? Amen. So, bago po ako mag-umpisa, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na to. We welcome your Holy Spirit, Panginoon, upang patuloy na hipuin ang bawat isa sa aming Panginoon. Ikaw ang patuloy na mahayag sa aming kalagitnaan, Panginoon, na naniniwala kami, Lord, that apart from you, we're nothing, Panginoon. Na lahat ng bagay ay nagmula sa iyo. Kaya anuman, Lord, yung aming tinatangkilik ngayon, hindi namin ito pwedeng may pagmalaki sa iyo, O God. Dalangin namin, Lord, na maging good soil ang aming mga puso, Panginoon, upang pagtamnan ng iyong mga salita, upang ito ay maging fruitful, mamunga ito, Panginoon. Hindi lamang, Lord, para sa aming sarili, kundi, Lord, sa mga taong nakapaligid sa amin, O God. Dalangin namin, Lord, ang spirit of understanding. Maunawaan namin, Panginoon, ang nais mo sabihin sa amin sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang patuloy ng maluwalhati, ikaw ang magpahayag, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sabi nga ni Pastor Susan, no, yung mga practical ways na binigay niya sa atin last week, yung 1 to 5 po doon, sabi po sa number 1, we must meet every need, both felt and roots needs. Yan. So, sabi nga, kailangan, teka, wala pa pala ako sa aking slide. Hindi marunong talaga, no? So, sabi, to set the people free by touching them deeply in the spirit for total transformation. Hindi kailangan na ang matouch lang natin sa kanila, yung isip nila, na malaman nila na kailangan nila ng salvation, kailangan nila ang Panginoong Jesus. Kundi ang kailangan matouch talaga sa tao yung spirit niya, tulad ng sinabi ni Kuya Jumbo kanina, di ba? Para talaga magkaroon ng transformation ng bawat isa. Pangalawa, we must bring drastic, obvious, evident change to produce enduring testimony of Christ. So, dapat may makitang nagbago. Di ba? Wala na yung mga dating pag-uugali natin. So, merong drastic na change. Pangatlo, sabi, we must lead them into God encounter experience that will impact their lives. Pang-apat, we must put in them a desire, a vision from abundant life, not just a nominal life. No, makita natin sa mind natin, yung ma-imagine natin, no, ano ba yung buhay na gusto ni Lord na ibigay sa atin? Na-imagine nyo po ba yung plano ni Lord sa buhay nyo? So, dapat ganun, lagi natin ma-imagine na merong plano si Lord sa buhay natin. At yung plano ng Diyos ay good, diba? Good and perfect. Maganda. Perfect. No? Maganda. So, yun. Yung lagi natin imagine, huwag natin isipin na insignificant tayo, diba? Wala namang purpose yung buhay. Wala naman akong maiambag. No? Yung mga ganun bang mindset natin. So, Panglima, the present proceeding word must be given to them consistently so they can adjust and align their lives accurately to God's demands from heaven. So, dito po ako mag-uumpisa sa number 6. Sabi dito, ay, sorry. Huwag naman masyado. Ayan. Nakaharap po po. Masyado po ako malaki. Kaya ako na po ba mag-diet? Ayan. Pinipilit ko naman po mag-diet para medyo lumit ako. Kaya lang, the spirit is willing, that the flesh is weak. Lalo na kung makikita niyo yung post ni Owen, di ba? Gugutumin ka eh. Kahit parang kakakain mo lang, magugutom ka ulit. Yan. So, sa number 6, sabi, we must break the chains of darkness and oppression over the people. So, pakibasa po yung Isaiah 61, 1 and 2. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord anointed me to bring good news to the humble. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim release to captives, and freedom to prisoners, to proclaim the favorable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort the human.
Next po. Sa Tagalog po, Ang Espiritu ng may po ba kayo? Breakfast kayo? Maliit? O sige, ako na lang po. Ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag at buksan ang bilangguan sa mga bilanggo, upang ihayag ang kalugod-lugod ng taon ng Panginoon at ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos upang aliwin ang lahat ng tumatangis. Sabi dito, the anointing God has placed upon us is to set prisoners free and captives liberated. This is what Jesus Himself did for the people. So, sabi, the name Messiah or Christ in Greek means the anointed one. So, ang Panginoon, binigyan din tayo ng kapangyarihan na magpalaya. Diba? Sabi nga natin kanina, yung Espiritu Santo sa atin, yung nagbigay sa atin ng kalayaan. Meron tayong anointing. Hindi anointing Sino ba may anointing dyan? Paano yung malalaman na may anointing? No? Taas lang natin yan Tapos ganun ka, anointing. No? Ang binigay ni Lord sa atin ay anointing. Dahil tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang ang ating bilang Diyos at tagapagligtas, diba? Tinanggap natin yung kanyang Espiritu. Amen? So, tinanggap ba natin ang Espiritu ng Diyos? Amen. So, nung tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos, sabi dyan, binigyan niya tayo ng kapangyarihan na makalaya saan? Sa mga bagay na humihila sa atin, pabalik doon, sa kasalanan, diba? Sa ating mga kahinaan, diba? Binigay niya tayo ng kapangyarihan para yung mga tanikala, malagot na, di ba? So, kanina sa ating ginanta, di ba? So, talagang gusto natin, masigurado natin na ang Holy Spirit talaga nagdudwell sa atin. Hindi bisita, di ba? Kasi pag bisita, nagstay ba yan? Hindi, di ba? May oras na napupunta yan, may araw. Pero kapag sinabing dwelling place, nananatili yan. So, yun dapat natin i-secure. Maging dwelling place tayo ng Banal na Espiritu. Sabi, we are to continue in the passion and seal of God. Kailangan yun na umpisahan ng Panginoon. Diba, sabi natin kanina, diba? Ito yung ginawa ng Panginoon sa mga tao. Diba? So, dapat daw, ipagpatuloy natin ito. Yung naumpisahan na gawain niya. So, yung mga dumadanas sa mga problema, ng mga kasalanan, lalo na kung alam natin. So, dapat marunong tayong sumaway sa kanila. Makikita natin ang hihina, so, tulungan natin silang lumakas. Bakit? Paano natin sila matutulungan? Kasi dati nating buhay yun, di ba? Dati ganun yung ating sitwasyon. Dati nandun tayo sa ganung kalalagayan. Wala ba sa atin na dumaan sa ganung sitwasyon na kailangan natin na merong tumulong sa atin? Diba? Lahat tayo dumaan doon. So, dahil doon, meron tayong kakayanan, dahil binigyan tayo ng Banal na Espiritu, meron tayong kakayanan na ma-encourage sila, may kakayanan tayo na tulungan sila. Amen? Amen. So, sabi dito, sa Acts 10:38, maliit pa rin. Sabi ko, pwede na. Si Ate Maripi, kaya na. Ate Maripi, basa. You know of Jesus of Nazareth, how God anointed Him with the Holy Spirit and with power, and how He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him. So sabi sa Tagalog, kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng pinapahirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. So those who were bound well in darkness and under the oppression of the devil, they need to see, kailangan makita nila an anointing that will break their yoke and set them free so that they can leave their Egypt and journey towards their promised land. Kaya kailangan bit talaga natin lagi yung presensya ng Panginoon. Nung nakaraan nga, kasi magpapagupit ako, nagpakulay halata ko. Meron akong dapat na pupuntang parlor. Pero biglang nagsarado na. Yung tabi nung dapat na uupahan natin. Kasi doon talaga ako nagpapagupit. Sarado na.
Sabi ko, saan kaya magpapagupit? Ayoko naman doon sa dati kong pinagpagupitan kasi parang tagal lumaban ng buhok ko. So, dinala ako ng Panginoon doon lang sa loob ng subdivision namin may parlor. Ayoko sana doon kasi ang init po talaga, walang aircon eh. Siyempre, gusto mo mag-parlor para medyo relax ka, naka-aircon. Sa akin talaga, ayoko. Pero doon ako dinala ng Lord. Pero nung habang nagpapagupit ako, nung unang tahimik lang kami, sabi ko, Lord, paano ba ako makakapag-minister dito? Nagpe-pray na ako. Hanggang parang may isa siyang salita na nabitawan, na nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-share. So, ganun no, dahil dapat bitbit natin yung presence ni Lord. Para kung sino man yung makakausap natin, makakapagdala tayo ng mabuting balita. Diba sabi niya, inanoint tayo ng Panginoon para magdala ng mabuting balita. Amen? So, huwag natin hayaan na maging pipi tayo, no? Lalo na sa mga tao na alam natin na hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon. Amen? So, kaya sabi nga ni Pastora last time, talagang nag-rema sa akin, di ba? One encounter with God can change everything. Kaya ano man yung mga cycle ng mga problema natin, cycle ng mga, di ba? May cycle minsan ng depression, ng anxiety, even cycle ng poverty, di ba? So, para maputol talaga yan, kailangan natin ng Panginoong Jesus, di ba? Kaya dalhin natin sila sa Panginoon, dalhin natin sila sa makakapag putol no, ng talikala, di ba? Amen? So, yun po. Sunod po, sa number 7, sabi dito, we must teach and train people to maintain their own progress and process of change consistently. Yan. The power to change life must be prolonged in their lives and maintained through their own responsible proaction. So, yung growth po natin, kanya-kanya po tayong responsibility. So, malinaw? No, yung ating paglagong spiritual, kanya-kanya po tayong responsibility. We cannot be babysitting people and monitor them forever. Diba? Kahit naman siguro si Liam, gusto mo ba, Chen? Habang buhay, babantayan mo si Liam? Diba? So, kailangan turuan, teach. No? Pag naturuan na natin sila ang dapat gawin, ititrain naman natin. Bibigyan natin sila ng pagkakataon na yung mga natutunan nila, maisabuhay nila. So, sabi dito, paano natin sila natuturuan or nabibigyan ng pagkakataon para matuto? So, di ba meron tayong mga small group? Yan. Kasi sa small group, di ba may talakayan dyan, nakapagtanong si Elder John, so nakakasagot kayo. So, mas nakaka-capture nyo kung ano yung tinuturo niya. Kasi sabi nga, mas maganda na maintindihan natin di ba yung tinuturo, kaysa lang yung nalaman mo lang. So, sabi, yan, nawala ako lang. Nawala ni ako. Sabi din, next na ate. Ayan, we must teach them to operate in this dimension so that they can tap on their own power to change life in the dynamics for their own personal development. Yan. Kaya tinuturuan talaga tayo ng ating mga leaders. No? May mga seminar. No? May annual, meron tayong mga mid-year intake para mas kayo mismo first hand yung matanggap, no? Yung aming mga tinatanggap tuwing kami ay nagsiseminar. Bible reading. Diba? Tinitrain tayo na talagang magbasa everyday. So, alam ko, mahirap kapag hindi tayo sanay. So, di ba meron dalawa yun? Yung daily mana natin, verse lang po yun. So, ilang verse lang po yun. So, try natin basahin. Kung hindi pa natin kaya yung isa, kasi chapter na yun, 1 to 3 chapters. So, hindi pa rin natin kaya, isang chapter lang, ang maganda po, maumpisahan po natin. Diba? So, wala po ba, meron po ba dito kumakain tuwing linggo lang? Meron? Wala, diba? Minsan nga sa isang araw, ilang beses tayo kumain? Nung tinanong ko si CJ, sabi niya unang 3. Binilangan ko siya. Sabi ko, breakfast. Tapos, diba, nagbe-break ka ng 10 o'clock, tapos magla-lunch ka. Tapos may break ulit, tapos dinner, tapos may midnight. Sabi ko, 6. Oh. Diba? So, wala sa atin na kumakain isang beses na isang linggo. So, ganun din.
bigyan natin pansin, yung ating spiritual life. Hindi pwedeng tuwing linggo lang tayo kakain. Tuwing dito lang, pag-a-attend, makakarinig tayo ng salita ng Panginoon. So, kaya thankful tayo dahil tinuturuan tayo, tinitrain tayo. Kasi everyday, di ba, walang palya na nagpo-post talaga si Sister Jane ng ating Bible reading. Yan. So, sunod, we must teach them how to maintain their progress and wisdom will help them become consistent and change progressively. So, napakahirap po talaga maging consistent lalo na kung hindi natin lifestyle. Kaya, pinagbo-vote po tayo. So, pinagbo-vote po tayo hindi para sabihin, ano ba, hindi naman nagbasa, hindi po, no? Para mag-monitor namin po kayo, no? Masama namin kayo sa panalangin, na talagang magkaroon ng desire na mabasa natin yung ating Bible reading. Sabi nga, one small step is a progress. Diba? Kahit maliit lang yan, kahit verse pa lang yan, pero kung magiging araw-araw, mamimaintain natin, progress na po yun. Sabi, we must show them how they can have access to this power so that they are not over-dependent on us. So, kaya po kayo tinitrain para hindi naman masyadong dependent tayo sa ating mga leaders. No? But more dependent on God. No? Para hindi laging, papray naman po. No? Kaya naman natin, tayo na yung dumiretso sa Panginoon. Diba? At patuloy din namin na tinitrain kayo, lalo na sa small group, para susunod, kayo naman yung hahawak ng small group. Diba? Lagi nyo yan naririnig sa amin. Ina-encourage namin kayo na magkaroon kayo ng sariling small group. Sabi nga ni Pastor, hindi naman habang buhay na kami yung nakatayo dito. Isang araw, ang tatayo na dito si Owen. Diba? Amen. Amen. Isang araw, ang tatayo na dito sila Nico. Yung next generation na. Sila Cloud. Diba? So, kaya sanayin na natin yung sarili na yan. Yung pwedeng umpisahan nyo yan sa bahay nyo, no? Pag-practicean ni Owen, si Chen, tsaka si Liam. Yan, no? Pag-practicean ni Nico, si Dilin. So, gano'n, practicein natin, sanayin natin. Diba? Kaya ano lang din, no? Sa ating di mga magulang, diba? Habang tinitrain natin yung mga anak natin, diba? Sa isang bagay. No? Kailangan marunong tayo mag-step back, diba? Huwag tayo yung minsan magulang para anino. Diba? Para laging nakasunod. So, okay lang kung toddler, lagi kang nakasunod dyan, tinitigan mo. Pero kung malaki na, halimbawa 40 years old, susundan mo pa ba yan kung saan siya pumunta? Diba? So, no, huwag tayo parang anino. Yan. So, pangwalo, we must help them value this treasure of change life. We must help them desire this life above all other pleasure of sin and sensuality. Worth it po ba na iniwan natin yung dating buhay natin? Amen. Amen, di ba? Worth it na iniwan natin yung dating nating buhay at ngayon yung buhay natin sa Panginoon Jesus. Di ba? God must put in them a grateful attitude as they see how much it costs God to provide the reality of this life of abundance for them. Di ba? Kasi the moment na maintindihan natin na karapat dapat ba talaga tayo sa buhay na ibinigay ng Diyos sa atin? Karapat dapat ba talaga tayo tumanggap ng kaligtasan? The moment na maintindihan natin yun, magiging grateful tayo sa Panginoon, di ba? Kahit hindi natin deserving yung buhay ni Lord, di ba? Magiging thankful tayo sa Kanya na, Lord, salamat sa buhay na ibinigay mo sa akin. Kahit ako ay makasalanan, di ba? Inibig mo ko, minahal mo ko. Kahit ganito yung ginagawa natin, di ba? Tinanggap tayo ng ating Panginoon. So, magiging grateful tayo. Huwag tayong maging feeling entitled na, Lord, kailangan iligtas mo ko. Di ba, Diyos ka? Iligtas mo ko. No, hindi ganun dapat yung ating maging attitude na feeling entitled, na feeling na dapat beneficiary tayo, na dapat tinatamasa natin yung kaligtasan na yun na mula sa Diyos. Sabi nga, they must become thankful in every remembrance of Christ's finished work and for the mercy that flows in our lives. Yan. Sabi nga, what it cost was covered by Christ. No, binayaran na ng ating Panginoong Jesus lahat ng ating kasalanan, di ba? Pinagaling na ng Panginoon lahat ng ating sakit. Amen? So, paniwalaan po natin yun. Sabi nga, your salvation has been made available by the complete work of Christ applied to our life. Binayaran na yung
kaligtasan natin, hindi dahil sa mabuting gawa natin, di ba? Kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Sabi, the church broke bread daily and remember the Lord Jesus until He comes again. Kaya isang paraan po talaga na ino-observe natin yung communion para maalala na atin, di ba? Maalala, huwag natin makalimutan yung ginawa ng Panginoong Jesus. Sabi, people seems to forget very quickly the goodness and mercy of God in their lives. No, ito naman talaga minsan yung sakit ng tao, madaling makalimot, di ba? Lalo sa mga kabutihan. Pero gumawa ka ng kasamaan, hindi niya malilimutan kahit siguro 10 years na talagang maaalala at maalala. So, minsan yun yung ating kahinaan. Madali tayong makalimot, lalo na sa magaganda, no? Sabi, they become so familiar with His grace and goodness that it breeds contempt towards Him. So, they become less appreciative and more murmuring. Diba? Pag madali natin nakakalimutan yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin, no? Nakakapagreklamo tayo. No, parang mga Israelite, diba? Nung sa ating Bible reading diba? Nilabas sila ng Panginoon sa Egypto. Nung nakaranasan sila ng gutom, sikmura nila, diba? Puro murmuring na dapat doon na lang sa Egypt, masarap doon diba? So, ganun, madali tayo makalimot. This attitude provokes God and displeases Him. Lagi natin tandaan, every time po tayo ay nagre-reklamo, ito po ay nagka-attract sa galit ng Diyos. Ito po ay hindi nagbibigay ng kasiyahan sa Kanya. Sabi, people must treasure His love and kindness to serve Him all their lives. Yan. The more we know Him, the more we love Him. Totoo po, the more na nakikilala natin si Lord, mas nai-inlove tayo sa Kanya. Diba? Parang sa mga asa-asawa natin. Diba? Noong una parang crush lang, diba? Infatuation. Kikilig si Eyo. Pero dahil nakilala mo na, nai-inlove ka na, diba? Dati first love, tapos hindi, true love na to. So, mas nagiging intense. So, dapat ganoon din kay Lord. Noong una natin nakilala si Lord, yung level ng ating intimacy sa Kanya, so kung mababaw pa, hanggang sa mas nakikilala natin si Lord, mas napapamahal tayo sa Panginoon. Sabi, however, in His church, the people who have been Christian a long time are the ones who are semi-retirement in God's service. They allow other younger ones to do what they did before. They know Him more, understand His purpose better, and are better matched. Move, yet they choose to do lesser as time goes by. So, ito minsan yung hirap pag yung matagal ka na sa church, diba? Hindi, tagal na ako Ano ko na yan, experience ko na yan. Siguro sa mga kabataan na lang yan. Atin po tayong seminar, hindi, busy ako Na-attend ako na yan, narinig ko na yan, yung mga teaching na ganyan. So, ganun daw minsan yung nagiging problema. Kapag tumatagal naman na tayo sa church, no? Sabi nga, this is an amazing paradox of a deceitful heart. Kaya wag po tayo magpadaya. Kaya pag may mga seminar na inaanong si Pastora Susan, lalo na kung malapit lang, no, attend po tayo. No, lagi tayong maging guto, no, na makinig sa salita niya. Amen? Sabi nga ng Jeremiah 17:9, pakibasa po. The heart is more deceitful than all else, and is desperately sick. Who can understand it? Sabi, no, the heart is more deceitful than all else. Mandaraya daw yung puso. Yan. Kaya pag may nagsabi ka agad ng I love you, 1 week pa lang kilala, I love you na agad. So, huwag po kayo maniniwala na mga kabataan na. Isang araw mo pa lang na-meet, so may magte-text sa'yo I love you. Huwag kang maniniwala. Deceitful. Sabi ng Genesis 6:5, then the Lord saw that the wickedness of man was great upon the earth, and that every inclination of thoughts of his heart was altogether evil at all time. Sabi din po ng Mark 7:21-23, pakibasa po. For from within the hearts of men come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, debauchery, envy, slander, arrogance, and foolishness. All these evils come from within, and these are what defile. So, lahat talaga ng issue, no, lahat ng problema natin, nagbubulaya sa ating puso. O kaya nga sabi nung dati ni Pastor Wilker, lagi natin bantayan yung puso natin.
Diba? Lagi natin bantayan. Amen? Sabi kasi ng Proverbs 4 verse 23, above all else, guard your heart for everything you do flows from it. Diba? So, bantayan po natin, baka meron ng spirit ng kayabangan na, ayoko na lang umatin kasi sila-sila lang naman yan. Dito na lang ako. So, bantayan po natin yung puso natin na nagiging matigas na, ay, narinig ko na yan ilang beses na. Paulit-ulit naman yung tinuturo eh. Bantayan po natin yung puso natin. Sa number 9, we must provide convincing proofs of Christ's resurrection, power, both life and deeds. Sabi, those who have seen this power working in the church will be impacted by its reality. The resurrection power must become evident and the resurrected Christ must become visible. So, hindi lang basta may bunga. Diba? May patotoo na, may bunga pa. Hindi lang pwede basta lagi natin sinasabi, binago na ako ni Kristo. Pero hindi nakikita, no, sa ating pamumuhay, sa ating pananalita. Diba? So, dapat magkasama yung patotoo at yung bunga. Dahil sabi ng Acts 10:40-41, God raised Him up in the third day and granted that He be revealed not to all the people, but to witness who have been chosen beforehand by God. That is to us who ate and drank with Him after arose from the dead. Sa Tagalog po sabi, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Nakita siya, hindi ng buong bayan, kundi yung mga saksing hinirang ng Diyos. Kami ang mga saksing kumain at uminom na kasalo niya matapos ang kanyang muling patuloy. So they must know the resurrected Christ and His resurrection power firsthand. No, kailangan talaga firsthand experience natin sa Panginoon eh. Hindi pwede yung nakwento lang sa iyo ng nanay mo, si Kristo nagpapagaling, si Kristo ang tagapagligtas. Diba? Kailangan ikaw mismo makaranas nun. So kung hindi pa natin nakakaranas, no, i-desire natin, Lord, gusto kitang ma-encounter. Amen? So kasi hanggat hindi natin mararanasan na ma-encounter ang Panginoon, mahirap po talaga magkaroon ng transformed life. Mahirap natin baguhin yung buhay natin. Diba? O minsan, malakas yung willpower natin, pero hanggang saan tatagal? Diba? Limitado lang yung pagbabagong pwede mo mangyari. So, halimbawa, gusto kong magpapayat, gusto kong bumalik sa 26 na waistline. Hindi ko na po kaya yun kasi 36 na ako ngayon. So, baka hanggang 34 lang. Dalawa lang. Yung dalawa nga po yung hirap. Nahirap po ako. Tuwing mag-waistline po ako, nadi-disappoint po ako. Gusto ko itapo yung tape measure eh. Parang feeling ko wala ng pag-asa. Diba? So, ganun po kahirap na magbago. So, lalo na yung mga dati nating pagkatao, aalisin natin, napakahirap po nun. Kaya kailangan talaga natin ma-encounter ang Panginoon, ma-experience si Lord, no? Dahil siya lang yung may kakayanan na magbago ng buhay ng isang tao. Even as, no, hindi natin kayang baguhin yung asawa natin. Hindi natin kayang baguhin yung mga anak natin. Talagang kailangan natin ang kapangyarihan ng Panginoon para magkaroon sila ng pagbabago. Amen? Sabi po ng Acts 1:3, to this He also presented Himself alive after His suffering, by many convincing proofs appearing to them over a period of 40 days and speaking of things regarding the kingdom of God. Pagkatapos ang kanyang pagdurusa, nagpakita siya sa maraming ulit upang mapatunayang siya ay buhay. Ginawa niya ito sa loob ng 40 araw at nagturo ng mga bagay na tungkol sa paghahari ng Diyos. Sabi ko nga, Lord, bakit ilang beses ka nagpakita sa mga disciples? Natanong niyo po ba yun? Bakit kaya, kasi sabi dito, maraming ulit na sa kanila'y upang mapatunayan siya'y buhay. Maraming beses siyang nagpakita sa kanyang mga disciples. Sabi ko, Lord, bakit ilang beses ka nagpakita sa kanila? So, kasi human nature, madali tayong makalimot, di ba? Sabi ko nga kanina. So, baka kung one time lang na nagpakita ang Lord sa kanila, baka mag-doubt pa sila. Si Lord kaya yun, parang kamukha lang eh. Diba? Baka maisip natin, parang familiar, hindi naman si Lord yung, baka kawanis lang. No, kaya ilang beses siyang nagpakita sa kanyang mga disciples. Diba? Baka maging, kasi witness eh.
Kung isang beses lang yan, baka pag ilang beses siyang tinanong, maguluhan, ay parang hindi po yata totoo yung nakita ko. Diba? Kaya kailangan yung convincing proof, makumbinsido talaga yung mga disciple na ang ating Panginoon ay nabuhay. Diba? Ganon din tayo. Kaya ilang beses natin nararanasan ng Panginoon, huwag natin hangarin na one time lang natin ma-experience si Lord. Kailangan talaga makumbins tayo na si Lord ay makapangyarihan, si Lord ay nagpapagaling, di ba? Si Lord ay kayang baguhin yung buhay natin. Di ba? Kasi para sa mga taong ma-sharean natin, kasi tayo mismo, kumbinsido tayo. Kasi di ba parang sa mga produkto, halimbawa, pwede ko bang sabihin agad, no, ang ganda ng shampoo ginamit ko, one time ko pa lang siyang naranasan, na-experience. Diba? Makakapagbigay lang tayo ng magandang reviews kapag ilang beses mo na nagamit. Tama? Kaya kung minsan hindi ako madalas or hindi ako madali magbigay ng reviews, di ba minsan sa Shopee, mag-message pa yan, na magbigay ka daw ng reviews. So, ako hindi ko agad nagbibigay ng reviews, lalo kung hindi ko pa talaga na subukan na maganda. So, kailangan, these convincing proofs will consolidate their faith and cause the people to become strong witness of the resurrected Christ. Yan. They must see the miracles, signs, wonder, which God performed through Him in the midst of His people. Yan. Sabi po ng Acts 2 verse 22, kaya kong basahin. Men of Israel, listen to these words. Jesus the Nazarene, a man attested to you by God with miracles and wonders, and signs which God performed through Him in your midst. Let us yourselves know. So sabi sa Tagalog, pakinggan ninyo ito mga Israelita. Itong si Jesus na taga Nazaret ay pinatunayan sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alamin niyo ito sapagkat naganap ang mga ito sa gitna niyo. Naranasan ba natin ng totoo yung kapangyarihan ng Diyos? Kasi without na ma-experience natin ng Lord, sabi ko nga kanina, mahirap na ma-convince natin ng iba. Tayo minsan nagdadaw tayo, Lord, totoo ka ba? Diba? Naman po ba sa inyo yun na minsan nagdadoubt kayo, Lord, totoo ba yung pangako mo sa akin? Bakit ganito? Kaya napakahalaga no experience natin sa Panginoon. Sabi nga na pagkumbinsido tayo, no, kahit na napaka-unbearable ng situation, alam natin na darating yung time na magiging bearable ito sa atin. Na kahit tayo nakakaranas ng pain, alam natin na yung pain na yun, magkakaroon ko ng gain. May makukuha tayo dun sa pain na yun, na kung iniisip natin dati, Lord, parang si Gideon, napaka-insignificant ko, Lord, ako yung pinaka-least sa family ko. Pero ano sabi ni Lord, di ba? We are the head, not the tail. Diba? So, kailangan lang talaga ma-experience natin si Lord. So yan, patuloy na hamon po namin sa iyo, lalo na sa mga kabataan na i-desire nyo talaga ma-experience sa Panginoon. Sabi dito sa Hebrews 2, 3, and 4, how will we escape if we neglect so great a salvation? After it was at first spoken through the Lord, it was confirmed to us by those who heard, God also testifying with them both signs and wonders, and by various miracles, and by the gifts of the Holy Spirit, according to His own will. Kaya paano tayo makakaiwas sa parusok kung ipapawalang bahala natin ang ganitong kaligtasan? So ito po yung warning mo sa mga tumanggap na ng kaligtasan, tapos tatalikuran natin ulit. So meron po, sabi dyan, no, di ba? Hindi tayo makakaiwas sa parusa. Sabi, ang Panginoon ang nagpahayag nito nung una at pinatunayan din sa atin ng mga nakanihik sa Kanya. Lalo pa itong pinatunayan ng Diyos sa pamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at iba't ibang himala, gayon din sa pamamagitan ng mga kaloob ng banal na Espiritu at ipinamahagi ayon sa kapasyahan. Kaya di ba lagi natin sinasabi na lalo na yung mga nakakakilala na ng una, nakaranas na ng kabutihan ng Panginoon tapos tumalikod. Di ba? Mas naging malala yung buhay nila. So, it's a warning, no? Huwag natin iwan yung kaligtasan na tinanggap natin mula sa Panginoon.
So sabi sa number 10, we must move people from powerless religion to powerful, unusual church. Sabi, the first few years of the Christian life is so crucial to the future stability and consistency of the believer. Diba? Napakahalaga po talaga ng pundasyon. Sa lahat naman ng structure, yung foundation po talaga ay napakahalaga. So lalo na kung bago wala namang bago sa atin, no? So sa mga bago na masisera natin, napakahalaga na ma-share natin yung pinakadoktrina ng paniniwala natin. Kasi yung magiging pundasyon nila eh. Sabi dito, we must impress upon them that it's not a religion or ritual that we are following, but a relationship that gives us access to the living God. Diba? Hindi naman tayo nagpalit ng religion. Diba? Ang establish talaga natin is magkaroon tayo ng personal relationship sa ating Panginoon Jesus. So, they must become aware of this dimension of power that is available. They must see this power and presence is the key to change community and the lives of those who care and love. Kaya nga, pag nag-share tayo, iwasan talaga natin na maano kagad natin yung religion nila eh. Kasi parang biglang naglalagay tayo ng wall. No? I-share natin sa kanila yung pag-ibig ng Panginoon Kristo. Sabi dito, they must know that this power can be their daily and they can become instrumental to change other lives. Diba? Kung paano na tayo ay gagamitin ng Lord na makapagbago ng buhay. So, ganun din na tulungan natin sila din, no? Kayo din, no? Gagamitin ni Lord sa mga sphere of influence nyo, no? Sa mga kaututan dila natin. Yan, kaututan dila, di ba? Na ma-share talaga natin yung pag-ibig ng Panginoon Jesus. They can make difference in the lives of others and become an agent of change and transformation. Ito naman talaga yung ating assignment, na maging agent of change tayo, di ba? Maging ahente tayo. Hindi ng lupa. No? Pangalawa na yung lupa, mas maging ahente tayo, no? Ng pagbabago, no? Na nagbubula sa Panginoon. Yan. Maging agent of transformation tayo. They become a life changer, a city taker, and a world changer. So sabi po ng Genesis 12, verse 3, pakibasa po. I will bless those who bless you, and the one who curses you I will curse. And in all the families of the earth will be blessed. So next po, ang sa iyo'y kapalaan ang aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga masasa sa daigdig ay aking pagpapalain. So sa Genesis 26 verse 4, I will make your descendants multiply as the stars of heaven. I will give to your descendants all these lands, and you, in your seed, all the nations of the earth shall be blessed. Sabi, pananamihin kung gaya ng mga bituin sa kalangitan ng iyong lahi, at lahat ng lupain ito ay bibigay ko sa kanila, at ihilili ko sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpalain ko, tulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. So, ating ang covenant ng Panginoon sa atin is talaga tayo ay pagpalain para maging pagpapala. So, yung mga pagpapalang tinatanggap natin, hindi lang sa material, no? Yung pagpapalang nakakilala tayo sa Panginoon, kailangan talaga maibigay natin sa iba, maging pagpapala tayo sa iba. Sabi ng Genesis 28:14, also your descendants shall be as the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west and to the east, to the north and to the south, and in you, in your seed, all the families of the earth shall be blessed. No, darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat ng sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ang iyong lahi ay pagpapalain ng bansa. Sa Acts 3 verse 25 din po, so ito po yung mga verses no, na makita talaga natin yung pangako ng Panginoon na ibibless na talaga no, yung kanyang mga hinirang. Sabi ng 23 at 3:25, it is in you who are the sons of the prophets and of the covenant which God ordained with your father, saying to Abraham, and in your seed all the families of the earth shall be blessed. Kayong mga anak ng mga propeta at ng tipan na ibinigay ng Diyos sa inyong mga ninuno, na sinasabi kay Abraham, at sa pamamagitan ng inyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Amen? So, ito po yung mga 10 practical na pamamaraan no, para talaga magkaroon ng transformation yung ating buhay. No, 10 po yan. Pwede nyo pong reviewin mamaya. So, kung gagawin po talaga natin itong 10
pamamaraan na to, definitely na merong changes na mangyayari sa buhay natin at sa ministry. Amen? Diba? So, sabi nga natin, little by little, step by step, day by day, practicing po natin. So, sabi nga ni Dr. Miles Monroe, you are not saved for the sole purpose of going to heaven. Hindi po tayo naligtas para lang tayo pumunta sa langit. Sabi, you are saved to finish your assignment on earth. May assignment tayo dapat gawin dito sa lupa. Amen? So, chapter 2. Ito po talaga yung topic ko. Ano pala yung introduction kanina? So, sa chapter 2, pray through to change the atmosphere in the city. Yan. So, pag-aaralan po natin, ano ba yung objective, no? Bakit kailangan nating malaman? No? Hindi lang malaman, talaga maunawaan natin ano yung purpose, bakit tayo nananalangin. Nagpe-pray pa po ba tayo? Amen. Amen. So, nagpe-pray pa tayo, no? Na kailangan talaga tayong manalangin para magkaroon ng pagbabago na hindi lamang sa ating personal na buhay, kundi dito kasama na yung ating lugar na kinalalagyan. So, umpisa, i-define natin ano yung meaning ng pray through. Sabi ni Google, ang praying through is a way of praying with intensity and persistence to overcome obstacles and achieve God's will. It can involve wrestling with God and can be a way to overcome laziness, unbelief, and indifferences. No? Ang praying through daw, ito daw yung pangmaraan. Yung nagpe-pray tayo na merong intensity, yung may power, no? May force. Hindi pa yung nagpe-pray tayo ng parang pahina yung boses. Parang wala nang makarinig sa'yo na nagpe-pray ka pa pala. Hindi tuloy namin alam kung mag-i-amen na kami kasi hindi na namin marinig yung in Jesus' name, amen. So, kailangan, pag nag-pray daw tayo with intensity, kailangan, sabi pa dito, what does praying through mean? Intense. So, praying through is a qualitative experience that involves more than words. It can be forceful, loud, and emotionally charged. So, hindi daw yung hinang-hina ka. Kailangan, yung way ng pananalangin natin, hindi naman yung kailangan isigaw natin, lalo na kung nagkakasmog ka ng dito. Diba? Narinig ng kapitbahay mo, so takot na takot tuloy sila. Yung bang nananalangin ka with force, diba? Yung may diin, kumbaga, pag nagpe-pray ka. Persistent. Praying through involves praying repeatedly, not giving up. Hindi yung dati natin panalangin, yung bang paulit-ulit. Hindi yun. Yung sabing praying repeatedly, yung pinagpipray mo before, pinagpipray pa ba natin yung ating church na magkaroon tayong physical building? Sinasama niyo po ba yan sa family altar niyo? No? Yung maging persistent tayo na hanggat hindi natin nakikitang nakatayo yung building, wag po tayong tumigil, no? Sa pananalangin, paghingi sa Panginoon. Lord, ano bang strategy para magkaroon na kami ng church? Diba? Ano po ba yung gagawin namin? Ibenta ba namin yung bahay namin para magkaroon ng church? No? Hingin natin yung wisdom ng Lord, no? I-connect tayo sa tamang tao. Lagi niyo pong isama sa panalangin na magkaroon po tayo ng physical building. Amen? So, pero thankful tayo lagi kina Ate Marlene kasi may lugar tayo na pinagsasambahan. Sabi dito, serious, praying through involves recognizing that God is the only one who can answer our needs. Amen? So, i-recognize natin lagi na hindi tayo sa tao nakatingin. Diba? Kundi ang Lord lang may kakayanan na sumagot sa lahat ng ating panalangin. Full-hearted. Praying through involves praying with conviction and faith. Yan. Pag nagpe-pray tayo, paniwalaan natin na kayang gawin ng Diyos. Yung pinagpe-pray natin. Baka mamaya kasi nagpe-pray ka pero ikaw mismo may doubt, kaya ako na kaya gumawa. So, kailangan full-hearted na Lord, naniniwala ako na kaya mong gawin to para sa akin. Naniniwala ako, Lord, na mangyayari itong pangako mo para sa akin. Sabi nga ni Pastor Cyrus, ang faith, sa madaling salita, nakikita mo lang kung ano yung gusto ni Lord na mangyari sa buhay. Sabi ko nga kanina, di ba? Lagi natin imagine ano ba yung gusto ni Lord na mangyari sa buhay mo. Kasi kung titingin ka at the present, yung buhay mo ngayon, baka ma-depress ka. Ano ba itong buhay na ito? Hindi na nagbago. No?
So, kaya lagi natin imagine, Lord, ito yung pangako mo sa akin. So, yun, yung panghawakan natin, yung pangako ng Panginoon. Parang si Walt Disney, di ba? Sabi nga, hindi nakita ni Walt Disney yung Disneyland. Pero sabi ni Walt Disney, na-imagine niya lang kung ano yung mga makikita niya. So, ganun, imaginein natin. Sabi dito, why do we need to pray with intensity and persistence? Sabi, the enemy rules the world. Diba? Dahil yan, nakuha sa atin yung dominion So, kaya kailangan, pag nag-pray tayo with intensity and persistence, sabi, to overcome laziness, unbelief, and indifferences. Yan. Madali bang mag-pray? Madali? Wala makasagawa. Tingin ko mahirap. Kasi yung tanong pa lang, nahirapan tayo sa bawat. Kasi katamaran, di ba? Kasi nakakatawan talaga. Kaya tamad kasi, bakit? Pagod ka na eh. Kaya nga, pinakita ng modelo ng Lord sa atin. First hour niya, di ba? Binibigay niya na sa Panginoon, sa kanyang ama. Nakikipag-usap na siya. Kasi kung sa gabi ka na magpe-pray, kami din gabing-gabi na kami. Minsan, ang kasunuran namin, sila Ate Marley, si Annette, tsaka si Nanay Lorna. Yung mga titignan ko pag nakita ko na si Nanay, uy, mag-pray na tayo, mag-pray na si Nanay Lorna. Diba? So, kailangan ma-overcome natin yung Hindi naman siguro, mostly naman dito hindi lazy busy. Sobrang tayong busy, ang dami nating ginagawa. Yeah. Sabi, how do we pray? Paano ba tayo manalangin? With intensity ba? Sabi ko nga kanina, yung bang wala nang energy, kasi nga, ubus na yung energy. O minsan nagtuturuan ko na mag-pray, pagod ako. O bato-bato, sino magpe-pray? Sa family altar nyo, bato-bato, po ba kayo o naka-schedule? May iba na schedule. Ay, minsan, ba't ako? Nagiging ba? Paniki, ba't daw siya? What we are praying, ano yung pinapanalangin natin? Pansarili lang ba? Lagi na lang parang sa ate? No? Sabi ko who are we are praying? Sino yung pinagpe-pray natin? Sama na, lalo ngayon, malapit na po ang eleksyon. Sama natin lagi sa panalangin yung ating mga political leaders. Lalo na ngayon, may di ba? May impeachment complaint na nabubuo. So, pag-pray natin, yung perfect will ni Lord na huwag maapektuhan mga pansarili nilang agenda. So, kaya lagi natin pag-pray yung ating mga political leaders. Pag-pray natin yung city natin, kung saan tayo naroon, diba? Pag-pray natin yung barangay natin, yung subdivision, kung nasa subdivision po kayo, sama nyo po yung mga leaders nyo sa homeowners. Yan. Example of praying to. Si Jacob. Sa example yan na, diba? Wrestling with God until daybreak. The woman with hemorrhage pressing through obstacle to get her petition answered. Jesus praying in the Garden of Gethsemane. Paul praying for deliverance from this thorn in the flesh. So, diba? Nakita naman natin, alam natin yung mga kwentong ito. Na yung way ng kanilang pananalangin, ibang-iba sa pangmaraan ng pananalangin natin. Tama? Kaya dapat we must pray in the right manner. So, isa na po natin. Ito po yung goal ng teaching. Ito yung dahilan bakit kailangan natin mag-pray. No? Kailangan po talaga natin manalangin with intensity and persistence. Una, sabi, to discover the principle of spiritual warfare that give us accurate strategy to win. No? Kaya, kung wala po tayong prayer life, no? Tapos papasok tayo sa spiritual warfare, bugbog, sarado tayo. No? Nilang paso na tayo ng kaaway. Kasi hindi tayo prepared. Sabi, every principle we learn help us to understand how to wage war in the spiritual world. No? Kasi dapat alam mo kung sino yung kalaban mo. Diba kahit naman sa mga laro, lalo sa boxing, diba? Inaalam nila kung sino yung kalaban nila para yung strategy na gagawin nila para may panalo nila yung laban. Nasaan yung kalaban mo? Sabi, ang kalaban natin, hindi sa natural, spiritual.
So what is the principle of warfare? Isang mabilis lang po. Our spiritual power comes from our relationship with Jesus. No, yung ating kapangyarihan, sabi nga natin kanina sa tinuro ni Pastora Susan, di ba? Kaya kailangan talaga natin isik yung power. No? Dahil nga yan, sa ating panalangin, no, laban tayo, meron tayong spiritual warfare. So, mahirap talaga mag-engage, no, kung hindi tayo prepared. Sabi nga natin, mabubugbog lang po talaga tayo. Pangalawa, sabi dito, we do not wrestle against flesh and blood, but against evil spiritual powers. Kaya dapat marunong tayo mag-shift into supernatural. Diba? So, puro sa natural. Diba? Nainis ka dun sa asawa, aawayin mo na, sasaktan mo na, physically. Yan, wala, isang palo. Bugbog. Kailangan, sabi nga, we not wrestle against flesh and blood. Kailangan marunong tayo mag-shift into supernatural. Christians have the indwelling presence of the Holy Spirit. The demons cannot possess them. Diba? Sabi nga natin, tayo ang dwelling place ng Holy Spirit. Yan. Putting on the full armor of God provides defensive and offensive weapon. No? So, hindi tayo mananalo sa isang war kapag puro lang tayo depensa. Tama. Noong New Year po, pinaglaruan po kami ng mga anak namin. Pinaglaro po kami ng Tekken. Tekken? Ha? Tekken ba? Tekken. Pinaglaro po kami. Hindi ko alam nga kung paano yung laro yun. Binigay lang sa amin yung joystick ba yun? Maglaro. Hindi ko alam kung ano lang pinagpipindot ko mo doon. No? So parang, nung una, puro ganun lang ako. Hindi ako manalo kasi puro lang ako. Salag lang ako ng salag sa pinugbog po ako ni Eyo. Sa totoo lang po, pinadyakan niya po ako. Sinuntok na po ako sa laro. Yun. No? Doon hindi ko alam. No? Tapos nung, ilang game ba yun sa uwi? Nakailang game kami. Natuto na akong sumuntok. Gumanti po ako. Kung tinadyak-tadyakan ko siya, umikot-ikot ako, tapos sinantak ko siya. So, medyo, oo, kailangan ganun din tayo. No? Marunong tayo. Hindi lang tayo marunong mag-defense, marunong tayo sa opensa. Susuntok din tayo sa kaawa. No? Sabi nga, lagi ni Pastor Cyrus, no? We need to push back the enemy. No? Tayo yung nasa offensive mode. Amen? So, yun. Counter-attack. Sunod, laruin namin. Sunod po. Tayo competition na. Almost. Pwede, no? Pwede mo, no? Yan, susunod natin. Saan malakas yan? Lugi tayo dun sa mga gamer talaga. Hindi namin sila isasalid. Doon tayo sa mga hindi marunong. So, sabi, sunod, the name of Jesus is above every name and power you will face. No? Sabi ng Philippians 2:9 hanggang 10, therefore God exalted him to be the highest place and gave him the name that is above every name. That in that name of Jesus, every knee should bow in heaven and earth and under the earth. No, ang pangalan po ng ating Panginoong Jesus ay talaga ito yung ibinigay na makapangyarihan sa lahat ng pangalan. Pero hindi po ito magical word na minsan nilalagay natin na lang sa dulo ng ating pangalan in Jesus' name, tapos pinapaniwalaan natin mangyayari. Kasi nilagay natin yung pangalan ng Jesus sa dulo. So, hindi, papasok pa rin po yung personal relationship natin sa ating Panginoon. So, giving into temptation and sin will expose us to attack the enemy. So, yan din po, kasama po ito sa prinsipyo ng spiritual warfare. Kailangan, huwag tayo mag-give in sa temptation, di ba? At sa kasalanan. Kasi ito yung nagbibigay ng butas sa kaaway. Huwag natin bigyan ng butas sa kaaway. Weaknesses in your armor or understanding in your identity in Christ will leave you open to influence of oppression of the enemy. Parang nakarami nagkwento sa akin na nanaginip siya, tapos yung binabangungot. Di ba tayo pag binabangungot, lagi natin sabi yung Jesus. Dumating sa kanya, parang yung kay Skiba, alam niyo yung kwento ng Seven Sons of Skiba? Yung nagpapalayas siya ng demonyo, di ba? Sabi ng demonyo sa kanya, I know, Jesus, I know Paul, who are you? Dumating sa kanya yung, parang hindi na siya nakapagsalita ng in Jesus name. Yung parang na-question yung, parang wala akong right relationship with Jesus. So, kaya napakahalaga na naiintindihan talaga natin yung standing natin sa Panginoon.
We can have victory over Satan's scheme by filling our minds with the truth of the Bible. No, kaya punuin po talaga natin ng salita yung ating buhay. Number 2, pakibasa na po yung number 2. To prophetically declare His word into the valley of dry bones. Yan. Sabi, what is the valley of dry bones? Sabi dito, presenting the state of spiritual death and hopelessness. So, ito yung estado na isang tao sa harap ng Diyos, patay siya sa paningin ng Panginoon. Dahil wala kang right relationship. Sabi, sa panahon ngayon, di ba, marami ng tao na parang valley of dry bones. Kaya nga, dapat lagi talaga natin ginagawa yung assignment natin. We need to declare to them the word of God, yung good news i-declare natin sa kanila. Kasi bihira na rin ng tao makarinig talaga ng good news eh. Manood ka nga ng balita, may good news ba sa balita? Pag nanonood tayo ng balita, may good news. Di ba mostly wala? Parang ang good news minsan, ano lang eh, yung mga balita showbiz eh. Like kabalikan, yung mga gano'n. Kung minsan bad news nga eh. Ano yung bad news ngayon? Ano yung chismis ngayon na bad news? O si Abby, tsaka si Wilmar, di ba? Iwalay na. O, di ba kahit sa balita, bad news pa rin. Ayan. Ano? South China si pa rin yung balita ni ano? No? So kaya talaga, kailangan natin mag-declare ng good news, no? Para mabago yung atmosphere, di ba? Minsan na lang sa mga kwentuhan, di ba? Sa magkakaibigan. Kapag parang negative na yung mga nagiging usapan, singitan natin ng good news. Para mabago, no? Mabago. Ma-change yung atmosphere. Yan. Ma-change yung mood. Yan. Sa bahay na lang minsan, kapag naka-silent mode kami, silent, ano kaya mo yun? Minsan silent mode. Kayo din po ba sa bahay may silent mode? Alam mo yung vibrate? Kasi ramdam mo yung galit. No, parang nanginginig ka sa galit. Nagpa-vibrate. Minsan gano'n, no? Silent mode na. Dapat alam natin, i-shift kagad. No? Yung atmosphere. Yan. Kaya, kailangan talaga natin manalangin. Yan. Diba? So, pangatlo, to identify spirits and spiritual forces operating in the city and deal with them. Sabi ni Dr. Miles Monroe, prayer is our invitation to God to intervene in the affairs of the earth. It is our request for Him to work His ways in this world. Kaya tuwing talaga tayo nananalangin, no? Ito yung nagbibigay tayo ng access, no, sa Diyos para makialam, no, sa affair dito sa lupa. Yan. Sabi nga na, alam naman natin, di ba, in every city, meron talagang stronghold dyan. Sa pamilya na nga lang, alam natin na may mga stronghold sa pamilya. Sa pamilya nyo, alam nyo po ba kung ano yung strongholds nyo na? So, sa prayer, malalaman natin yan, madidiscern natin yung mga strongholds sa family natin, no? But maganda yung family natin, parang hindi kami makawala sa ganitong sitwasyon. So, yun. Kaya kailangan talaga natin mag-pray with intensity. Yan. Sabi, number 4, to reveal the deceptive tools of the enemy so that people will not be deceived and become false in the hands of Satan. Yan. Diba kasi, kapag tayo lagi nasa presence ng prayer, mas nagiging sharp na tayo. Nagiging sharp tayo. Nagiging mas sensitive na tayo. Sabi ko nga, ang kaaway, hindi yan magbibigay ng pangit, unpleasant, discomfort, no? Lagi ang kaaway, pag nagbibigay sa atin yan, yung mga sitwasyon na napaka-subtle ng move niya. Yung parang, okay na okay kayo magkwentuhan. Diba, misa kami mag-asawa. Okay na okay yung kwentuhan. Tapos parang may nasabi lang siya, naiinis na ako. Diba? Diba parang ang subtle lang ng move ng kaaway. Kaya, sa ganung paraan, maging sensitive tayo na minsan ang kaaway. Talagang, naghahanap lang yan ng butas. Parang yung sa pinapanood ako sa Facebook. Sabi pag ang babae daw, yan. Sabi niya, maganda ba? Sabi ng babae sa asawa niya. Pag may sinabi hindi maganda yung lalaki, sabi niya, parang pangit.
nagagalit na kagad yung tinanong niya kung maganda ba. So, pwede niya sabihin ng lalaki yung opinion niya. Pero pag sa lalaki daw, nung example na, pag bababa siya, parang mga Cebuano yata yung baba siya. Bagay ba? Nung sumagot yung asawa niya, ang daming sinabi, pangit, hindi bagay sa iyo, para kang ganyan. Nung ginawa lang ng lalaki, nagbihis. Magkaiba po talaga ang babae at lalaki. Tawag doon, womanish. Womanish yan, sabi ni Pastor Cyrus. Womanish. Iba po yung language namin. Pag-aralan niyo po yung language namin para iwas Ang patanong, command yun. Kapag nagtatanong, command. Yan, sama ng tingin niya yung sa akin. Nakatagilid na ganyan. Yung kwento ng message niya. Oo, yan. Dapat, siguro kung first 3 years ng pagsasama nyo, hindi nyo pa maintindihan. Sige, naiintindihan namin. Pero kung 15 years na tayo, dapat alam mo na yung mga sign language. Diba? Alam niyo na yung isang tingin pa lang, diba? Gets nyo na. Womanish. Yan. Sana yung mga husband dyan. Oh, well, alam mo na kapag naiinis si Chen, pahint ka na. Oo, alam. Lucky. Ilang years na kayong nagsasama? Subukan. Ilang years na kayo? Wala, di ba sagot? 5 years? Ikaw, Ayo, kilala ka na yung asawa mo? Ilang years na kayo? 25. 25! Pag hindi mo pa kilala, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo, sabi nga ni Duterte. Yan. Yan. Wala po yun sa ko, bakit? Sa number 5, to impact the spirit of men so that the spirits in the air cannot operate to influence and use the people against God's purposes. Kaya diba, mahalaga na bago po tayo din talaga magsimula ng gawain, talagang nananalangin tayo kasi talagang binabago natin yung atmosphere. Kasi, syempre, iba-iba po yung pinanggalingan natin. Iba-iba po yung pinagdaanan natin. So, baka mamaya, iba-iba po yung bitbit natin. So, kaya mahalaga na nanalangin tayo para yung mga bitbit natin na espiritu na hindi dapat madala dito, hindi mag-operate, hindi maka-influence, hindi makahawa sa iba. Sabi po ni Dr. Miles Monroe, the most awesome power every human being possesses, the power to influence earth from heaven through prayer. So, ganun po kahalaga yung ating panalangin. Amen? So, lahat po nawa, mamaya makikita namin na nag-family altar. So, mahalaga po yung prayer. Number 6, to raise the water level in the church through strong worship and spiritual language of tongues. Yan. Kaya nga, nagpe-pray din tayo, ina-exercise po natin yung ating gift of tongues. Ina-exercise po ba yung gift of tongues? Yan. Kasi sabi nga, yung mga hindi na natin kayang sabihin sa Panginoon, di ba? Yung spirit na magsasabi sa Panginoon. Sabi nga, di ba, yung gift of tongues, ito yung nag-edify sa sarili natin. Kaya nung last seminar din, talagang, na-bless ako at naging panalangin ko sa Panginoon. Yung may pinakita si Pastor Cyrus, yung ginagawa ng Lord sa church nila. Even na, ang liliit pa, talagang umiiyak during worship. Grabe yung taas ng kamay nila. Parang yung way ng worship nung matatanda doon, ganun din yung pamaraan ng worship ng mga bata. Sabi ko, Lord, ganito mangyari sa church namin. Yung iisa yung spirito na talagang kumikilos sa pagdating sa pag-worship. Amen? Amen. Pang-pito, to raise the standard of holy and righteous living so that the sewage of satanic onslaughts and deception will not sweep into the church embankment of banks of the river. Sabi, prayer is not an option, it's a command. Amen. Hindi po to option na, magpe-pray ako ngayon kasi may time ako. Magpe-pray ako ngayon kasi nasa mood ako. Hindi ako magpe-pray kasi busy ako. It's a command. Kailangan establish na natin yung ating prayer life. Sabi nga nung pinakinggan ko kay Dr. Miles Monroe, marami sa Kristiyano, so wala man siguro dito, walang personal prayer life. Nagpe-pray lang kapag
corporate prayer, di ba? Kasi tayo po tayo lahat, tayo po ay manalangin. No? Doon nakapag-pray na. So, kaya, during family altar, nakakapag-pray. Kasi, corporate pa din, pamilya pa rin. So, tayo daw, kailangan establish na natin yung ating personal prayer life. Yan. Kung hindi tayo kaya tumagal ng 1 hour, dati ito yung pinapractice, di ba? Pinapaorasan sa amin ni Pastor Andy. Ito po yung training namin talaga nun, 1 hour po kami magpipray. Dire-diretso. Oo, dire-diretso yun. May oras sa church nun, pagpipray. Parang hindi mo na alam kung ano sasabihin mo kay Lord, di ba? Kaya sabi ko na, buti may spirit of tongues. Diba? Kung hindi mo na alam yung sasabihin mo, mag-spirit of tongues ka na. Hindi natin kaya mag-umpisa tayo sa 1 minute. Yan. Rasa nyo po. 1 minute. I-timer nyo pa kung gusto nyo. Sakto ba na yung end ng prayer? No? So, basta maganda lang po, ma-establish na po natin yung ating prayer life. Sabi nga kasi, kailangan po talaga natin yung panalangin. Kailangan maitaas na yung pamantayan natin, na meron tayong prayer life. So, pang-8 po, to always be on time with God by being on time in hearing and doing what He is saying in heaven. We learn to co-labor with Him as in heaven. Ito na naman po. Paalala, be on time. Hindi po sa amin yan, talaga siguro ang Panginoon ay nangungusap na sa atin. Be always on time. Yan. Salamat po sa sakripisyo na makarating po tayo on time. Amen? Isa lang na ganyan. Nagmamadali nga rin po kanina. Mas natetest po ako. Bawal ako mali kasi ako nga po speaker. Nung tumawag kami kay Eyong, sabi ko, alis na tayo. Hindi po, kagigising niya lang. So ako magdadrive. Sabi ko, ba ako na magsasalita, magdadrive pa ako. Lalo po sumakit yung tiyan ko. Sabi ko, ano ba ito? Tapos sabi pa ni Jane, daanan ko daw yung lasagna kasi may order si Pastor. Ano ba yun? Anong oras? Sabi ko, Jane, sa Molino Bolivar na lang tayo magkita. Yan. Kasi nga, parang ayaw na natin mali. Sabi, time spent in prayer is not time wasted, but invested. Kaya tuwing naglalaan po tayo ng oras para manalangin, hindi po ito sayang. Diba? Kundi nag-i-invest po tayo para ang Panginoon talaga ay makakilos sa buhay natin. Okay? So number 9, to intensify prayer through season of fasting. Yan. So fasting is the willful abstaining from natural pleasure for spiritual purposes. Hindi lang sa food tuwa yung pagpapasting. Maaaring yung excessive na paggamit natin sa gadget, sa panonood natin, pagbabrowse, basta anything na nagbibigay ng pleasure sa atin, hindi natin gagawin yun kasi para sa, meron tayong gustong gawin, gusto natin manalangin, gusto natin magbasa. Sabi nga, ang pagpapasting, halimbawa, di ba, hindi na nga tayo, mag-abstain tayo ba sa food, kung ilang oras na dapat na nagpe-prepare ka sa food, di ba, kung magluluto ka, ilang oras ba tayo magluto, pag-prepare, ang kakain, siguro kung 1 hour, 2 hours, 3 hours, dapat ganun din daw yung oras natin na igugugol sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Parang papalitan talaga natin, nag-games ka 6 hours. 6 hours ka din magpe-pray. 8 hours ka, nagbabrowse. 8 hours ka, magbabasa, magpe-pray. So, ganun po yung dapat ng way ng pagpapasok. Sabi, fasting is the dedication to a period of time to devote oneself to spiritual priority of prayer without food. Yan. So, hindi po fast eating, Ay, magpapasing naman, bilis ang pumain, hindi rin ito pag-skip ng meals. Hindi rin ito pagda-diet, Ay, nagda-diet ang fasting na yun. Hindi po, Kasi nga, kailangan talaga natin i-conquer yung flesh pattern. Kasi fasting increase our spiritual capacity. So, when we fast and pray, God moves. Naniniwala po kayo na tuwing po tayo nagpa-fasting ay kumikilos sa Diyos. So, isang example po niyan is sa Esther 4:16-17. Sabi dito sa Esther, "Go gather all the Jews that are present in Susa and observe a fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maids also will fast in the same way. Then I will go to see
the king without being summoned, which is against the law. So, nung panahon nila, no, kahit na ikaw ay reyna, kapag hindi ka pinapatawag ng hari, hindi ka pwedeng pumunta basta sa palace. Sabi dito, against sa law, tapos, if I perish, I perish. So, Mordecai went away and did exactly as Esther has commanded him. So, makita natin dito, ito yung kwento na, alam niyo po yung kwento? Yung kay Haman, di ba? Meron siya decree, no? Ang hari gumawa ng decree dahil nasabi ni Haman na meron daw na mga sa sakupan niya na meron silang sinusunod na ibang tuntunin, no? Meron silang ibang law. So dahil doon, gumawa ang hari ng decree na pwedeng patayin ang mga Hudyo ng panahon nila. So si Mordecai, nung nalaman niya yun, nagpas siya, tapos nung sinabi niya kay Esther na ganito-ganito, no, sabi ni Esther, akala ni Esther, pwede siyang hindi maapektuhan kasi reyna siya. Pero Hudyo siya. Kaya ang ginawa nila, nag-ask siya ng prayer and fasting. So, ano yung naging bunga ng prayer and fasting nila? Sabi sa verse 5, hindi ko na po na ano dyan. Sabi sa verse 5, chapter 5, verse 2, when the king saw Esther, the queen standing in the court, she found favor in his sight, and the king extended to her the golden scepter, which was in his hand. So, Esther approached and touched the top of the scepter. When the king said to her, "What is troubling you, Queen Esther?" Nung nakita siya ng hari, nagkaroon ng favor sa kanya, nung tinanong siya, tinatawag siya, tinanong siya, ano ba yung gumugulo sa'yo? Sabi, what is your request? Sarap pakinggan pag tinanong, ano ba yung gusto mo? Diba? So, it shall be given to you. So, kung ano yung gusto niya, ibibigay daw sa kanya, up to the half of the kingdom. Sabi, when we pray and fast, God moves. And when He moves, the atmosphere changes into our favor. Amen? Kapag tayo ay nananalangin, kasi sinamahan pa natin ng fasting, so, talagang mababago yung atmosphere. Kaya kung meron tayong mga pinagpipray na wala pang sagot, baka kailangan natin samahan ng fasting. Talagang masik natin ano ba yung gusto ni Lord. Amen? So, fasting breaks the stronghold that bind us. Last na po to. Yeah. Number 10. To love, desire, and attract the favor of His presence always. Kaya, isa to sa mga objective, no, kailangan natin mag-pray. His presence must become our top priority of pursuit. Yeah. Sabi nga, prayer is not just an activity, a ritual of obligation. Hindi to, ano lang kasi kinumad eh. Diba? Hindi lang to isang activity sa church na kailangan mag-pray, kailangan mag-family altar. Hindi po ito activity ni Pastora Susan. Hindi ito isang ritual lang. No? Kailangan na gawin natin kapag tayo ay lalapit sa Panginoon. Sabi dito, it's a communion that touches God's heart. No? So, marami tayong gustong i-pursue sa buhay. Diba? Kasama ba dun yung relationship natin sa Panginoon? Kasama ba dun si Lord sa gusto natin ma-pursue? Sabi, communication builds relationship. Tama po. In any relationship, kailangan may communication. Diba? Like yung example, mag-asawa. Example, mag-asawa. Sa mag-asawa, diba? Napakahalaga po ng communication. Sino po ba dito mag-asawa ng walang communication? Kaya? Hindi. Kapag walang communication, baka yung vibration sumabog. Diba? Sobra yung vibration. Kailangan po ng communication. Sabi nga, prayer is building relationship. So, kailangan talaga natin, mag-pray. Kailangan natin makipag-commune sa Panginoon. Laging ang Lord ang kausap dapat natin. Amen. Diba? Alala ko uli si Pilmar tsaka si Andy. Sabi niya, red flag na yun eh. Kasi nagpatato ng 244 tapos best friend lang. Diba? Red flag yun. Ganun yun. Naisingit na naman. Ito po ang magtatapos sa Luke 5:15-17. But the news about him was spreading even farther, and large crowds were gathering to hear him and to be healed of their sickness. But Jesus himself
would often slip away to the wilderness and pray. So, one day he was teaching and there was some Pharisees and teachers of the law sitting there who had come from every village of Galilee and Judea, from Jerusalem, and from the power of the Lord was present for him to perform healing. So makita natin, di ba, ang Panginoong Jesus, alam niya kung kailan dapat magkaroon siya ng alone time with God. Kasi sabi diyan, no, he often slip away to wilderness and pray. Sa ating bang wilderness, anong ginagawa natin? Sa season na tayo ay nasa wilderness, tayo ba ay nananalangin? No? O sa season ng wilderness natin, puro reklamo tayo. Bakit ako nandito sa wilderness? Baka sa wilderness natin ay puro tayo negative. Pinakita ng Panginoon sa atin dito, kapag nasa wilderness siya, ginagawa niya ay manalangin. Kapag nasa season tayo ng wilderness, huwag po natin kalimutan na manalangin. Sabi nga, yung way ng pananalangin natin, with intensity, yung ma-overcome natin, di ba, yung mga magiging hadlang upang tayo ay makapanalangin. Kaya kailangan talaga ma-develop natin yung ating personal prayer time with God. Sabi nga dito, we see Jesus was a master builder of spiritual atmosphere. Amen? So, ang ating Panginoong Jesus talaga, siya yung master builder para magkaroon talaga ng change. Diba? Hindi lang magkaroon ng transformation yung buhay natin, kundi yung kinalalagyan natin, magkaroon ng changes. Amen? Sabi natin kanina, tayo magiging agent of change. Amen. So, tapos na po. So, nawa, meron po tayong na-capture, no? Yung objective ng pagtuturo na to. Bakit kailangan natin manalangin? Napakahalaga po na. Bakit tayo kailangan manalangin? Ang ating Panginoong Jesus ang naging modelo natin. Kaya lagi natin tayo ay tumingin. Lagi natin i-fix yung ating paningin sa Panginoon. Amen? So, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa oras sa Lord God, sa pagtuturo mo, Panginoon, upang magawa namin, Lord, yung assignment namin, Panginoon, upang maging agent of change, Panginoon. Magkaroon, Lord, ng transformation, hindi lamang, Lord, yung buhay namin, Panginoon, kundi yung buhay ng mga nakakasalubungan namin, ng pamilya namin, magkaroon din, Lord, ng transformation ng mga kaibigan namin, yung nasa sphere of influence namin, O God. Lord, dalangin namin na gamitin mo po kami, Panginoon, upang magkaroon ng changes, Panginoon. Lalo na, Lord, sa aming gobyerno, sa aming church, Panginoon, sa aming pamilya, Panginoon. Lagi namin dalangin na magkaroon ng pagbabago sa aming pamilya, O God. Gamitin mo, Lord, ang bawat isa sa aming Panginoon. Dahil sabi mo nga, Lord, binigyan mo na kami ng kapangyarihan to touch them, Panginoon. At Lord, anuman yung mga tinanggap namin sa araw na to, patuloy namin ito may sa pamuhay, Panginoon. Establish na namin, Panginoon, yung aming personal prayer life, Panginoon. Mag-umpisa kami, Lord, kahit sa maliit na pamamaraan, hanggang, Lord, na makasanayan na namin, maging habit namin, maging lifestyle namin ng pananalangin. Dahil, Lord, yung aming prayer, Panginoon, ay ito'y nagbibigay ng access sa iyo, Panginoon, upang makakilos ka dito, Lord, sa lupa, O God. Kaya pagpalain mo, Lord, ang iyong mga anak sa araw na to. Patuloy namin bitbitin, Panginoon, ang iyong kapahayagan sa araw na to, O God. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. Patuloy na pagpala ka, Lord, sa buhay namin. Patuloy, God, na maging vessel of honor kami. Patuloy na maging gamitin mo kami, Lord, maging blessing din sa iba, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Patuloy namin binibigay sa iyo lahat ng kapurihan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless.